Alam mo yung pakiramdam na kahit ang aga mo nang nagising, parang huli ka pa rin. Pagmulat ng mata mo, bumubuhos agad yung mga notifikasyon, paalala, email, trabaho, traffic, balita, problema. Parang may naghihintay sa iyong mundo na hindi ka na makahabol. At kahit anong bilis mo, parang laging may kulang. Hindi ka pa man nakakapagkape, puno na ang isip mo. Hindi pa man umaabot ang araw sa tuktok, pakiramdam mo ubos ka na. Lunes pa lang, pero parang naubos na ang linggo. Araw-araw tayong tinatangay ng mga bagay na kailangang habulin, tapusin o sagutin. Parang hinahabol natin ang sarili nating buntot, paikot-ikot sa parehong gulo. At kapag tahimik na ang gabi, doon ka tinatamaan. Yung mga tanong na hindi mo masagot kapag abala ka. Bakit parang wala akong napapala? May kabuluhan ba tong ginagawa ko? Ito na ba talaga ang buhay? Ang ingay ng mundo ay parang alon na paulit-ulit bumabangga sa'yo. Pero ang pinaka nakakapagod ay yung tahimik na sigaw sa loob mo. Yung ingay na hindi mo na marinig dahil hindi ka na marunong makinig. Pero narito ka. At baka sa katahimikan ng sandaling ito, sa pagbagal ng oras habang pinapakinggan mo to, makahanap ka ng puwang, isang maliit na siwang para makahinga, para magtanong, at baka para magsimulang sumagot. Ngayon, umpisahan na natin. Number 1, ang kapangyarihan ng piliin ang tugon, paniniwala ng mga Stoic. Sa mundong puno ng kaguluhan, may isang paalala mula sa mga sinaunang Stoic. Hindi mo kontrolado ang lahat ng nangyayari sa buhay mo. Maaksidente ka man, mawalan ng trabaho, traidorin, masaktan o madismaya, wala kang kapangyarihan sa maraming bagay. Pero kaya mong piliin kung paano ka tutugon. Kaya mong bigyan ng kahulugan ang kahit anong karanasan. Kahit masakit, kahit magulo, kahit hindi mo gusto, may kapangyarihan ka pa rin. At dito nagsisimula ang totoong lakas, hindi sa pagtakas, kundi sa pagharap. Para sa isang Stoic, ang filosofiya ay hindi lang binabasa. Hindi lang ito para sa mga libro o sa mga classroom. Ito ay para sa araw-araw, para sa mga sandaling gusto mong sumigaw, pero pinipili mong manahimik. Para sa mga pagkakataong pwede kang magalit, pero pinipili mong umunawa. Para sa mga araw na pakiramdam mong wala kang kontrol, pero pinipili mong kumilos ng may dangal at disiplina. Maliit na mga pagpili, oo, pero dito mo binubuo ang sarili mong kapayapaan. Ang pagiging Stoic ay hindi pagiging bato. Ito ay pagiging matatag sa gitna ng bagyo. Hindi mo pinipigilan ang mundo, pero hindi mo rin hinahayaang sirain ka nito. Kaya kung sawa ka ng patangayin ng gulo, kung gusto mong bawiin ang iyong atensyon, linaw at katahimikan, simulan na natin. Number 2, ang bitag ng pagkakaligtaan. Kailan ka pa? May paborito tayong kasabihan. Simpleng bulong lang, pero matindi ang kapit. Mamaya na lang. Mukhang lohikal, di ba? Pagod ka pa. Hindi ka pa handa. Baka bukas, mas malinaw na ang isip mo. Mas maganda ang timing. Mas buo ang loob. Pero ang totoo, ito ay isang kasinungalingang magaling magkunwaring makatwiran. Isa siyang bitag. At marami sa atin, nahulog na. Sabi nga ng isang matandang kasabihan, bukas ang libingan ng napakaraming pangarap. Gusto mong magsimula ng bagong gawi? Gusto mong magpatawad? Gusto mong alagaan ang sarili mo? Gusto mong ayusin ang relasyon mo sa magulang mo, sa anak mo, sa sarili mo? Kailan? Kung hindi ngayon, kailan? Ayon kay Marcus Aurelius, isang emperador at Stoic, pwede ka nang maging mabuti ngayon, pero pinili mong bukas pa. Masakit pakinggan, pero totoo. Sa Stoicism, may tinatawag na prohairesis. Ito ang kapangyarihang pumili. Walang makakakuha nito sa iyo. Kahit ang mundo. Kaya kahit anong nangyari kahapon, kahit gaano ka pa katagal na wala sa sarili mo, may kapangyarihan ka pa ring pumili ngayon. Hindi bukas. Ngayon. Number 3, ang panahon ay hindi ang suliranin, ang tapang ang kailangan.
Madalas nating sabihin, wala lang talaga akong oras. Pero tanungin mo ang sarili mo ng totoo. Talaga bang kulang ka sa oras? O kulang ka sa tapang? Kasi kung tutuusin, may mga sandaling alam mong dapat ka nang kumilos. Pero pinili mong huwag muna, hindi dahil wala kang panahon, kundi dahil natatakot ka. Natatakot sa simula. Natatakot magkamali. Natatakot na baka hindi sapat. Pero ganito, hindi mo kailangan ng perpektong plano. Hindi mo kailangang tapusin agad ang lahat. Kailangan mo lang magsimula. Sabi nga ni Plato, ang simula ang pinakamahalagang bahagi ng trabaho. Isang hakbang, isang desisyon, isang maliit na aksyon na hindi mo na pinapalampas. Pero bakit ba natin laging iniiwasan? Simple, may instant na ginhawa ang prokrastinasyon. Kapag iniwasan mo ang mahirap, parang gumaan, parang nakahinga. Pero panandalian lang yon. Kapalit nun, unti-unting bumibigat ang loob. May guilt, may kaba, may stress na hindi mo na maintindihan kung saan nanggagaling. Ang totoo, hindi oras ang kailangan mo. Ang kailangan mo ay tapang na magsimula. Kahit di buo ang loob, kahit may kaba, kahit hindi mo pakita ang dulo. Dahil minsan, ang tunay na lakas ay hindi yung kayang matapos ang lahat, kundi yung kayang humarap sa unang hakbang. Number 4. Disiplina, hindi motibasyon, ang susi. Alam mo yung mga araw na sobrang inspired ka? Gusto mong magbago, gumawa, magsimula ng bagong chapter ng buhay mo? Pero ilang araw ang lumipas, nasan na yung apoy? Bigla kang tinamad. Parang nawala yung spark. Ito ang totoo. Hindi mo mapagkakatiwalaan ang motibasyon. Dumarating ito kung kailan gusto nito. At kadalasan, nawawala ito sa oras na pinakakailangan mo na siyang kumilos. Kaya kung gusto mong umusad, hindi mo dapat iasa sa damdamin ng galaw. Kailangan mong gumawa ng sistema. Tulad ng pagsisipilyo, hindi mo naman kailangan ng inspirasyon para gawin yon. Ginagawa mo kasi nakasanayan mo. Automatiko. Ganoon din sa disiplina. Hindi ito palaging masaya, pero ito ang gumagawa ng resulta. Kung gusto mong may marating, hindi sapat ang gusto ko. Kailangan ng estruktura, oras, lugar, routine. Kailangan ng disiplina, gawin kahit walang gana, kahit pagod, kahit tinatamad. Sabi nga ni Epictetus, sabihin mo muna kung sino ang gusto mong maging, saka mo gawin ang mga bagay na ginagawa ng taong yon. Gusto mong maging malakas? Kumilos ka gaya ng malakas. Gusto mong maging disiplinado? Gawin mo ang ginagawa ng disiplinado kahit wala kang gana. Motibasyon ang nagsisimula ng apoy, pero disiplina ang nagpapanatili nito. Kaya kung naghihintay ka pa ng tamang mood, baka habang buhay ka nang maghihintay. Number 5. Ang halaga ng mga non-negotiables. May mga araw na ang hirap gumalaw. Minsan wala sa kondisyon, kulang sa tulog, tambak ang problema. Pero kahit ganoon, may mga bagay na hindi pwedeng ipagpaliban. Ang tawag doon ay non-negotiables. 3 simpleng bagay na araw-araw mong ginagawa, kahit anong mangyari. Hindi kailangang malaki, hindi kailangang perfect. Ang mahalaga, tuloy-tuloy. Halimbawa, 200 salita sa journal, 10 pahinang pagbabasa, 30 minutong ehersisyo. Simpleng habits, pero kapag sineryoso mo araw-araw, nagsisimula silang maggawa ng momentum. At ito ang punto, momentum, hindi perpeksyon ang hinahabol mo. Kahit minsang hindi maayos ang output, mas mahalaga pa rin na nagpakita ka, na ginawa mo ang ipinangako mo sa sarili mo. Kasi kapag naging bahagi na yan ng sistema mo, hindi mo na kailangan ng sobrang lakas ng loob para simulan. Hindi mo na rin kailangan ng motibasyon araw-araw. Ginagawa mo kasi ito ay nakasanayan na. May kasabihan nga, ang mga ugali ay kinakain ang motibasyon sa almusal. Mas matibay ang habit kaysa inspirasyon. Mas maaasahan ang disiplina kaysa emosyon. Kaya kung gusto mong umusad, magkaroon ka ng sarili mong non-negotiables. Maliit man sila, pero kapag pinagsama-sama araw-araw, nagiging pundasyon sila ng pagbabago. Number 6.
Ang katahimikan ay kakulangan, hindi kalabisan. Sa gitna ng isang mundong puro ingay, ang katahimikan ay hindi luho. Ito ay pangangailangan. Araw-araw, sunod-sunod ang ingay, notifications, breaking news, social media drama, lahat gusto ang atensyon mo. At bago mo pa man mamalayan, nalulunod ka na sa sobrang impormasyon. Tingin natin, dapat alam natin lahat. Kailangan updated, baka may mamiss. Pero ang totoo, sa sobrang dami ng iniintindi, nawawala ang boses ng sarili mong isip. Akala natin kailangan nating makisabay sa bilis ng mundo. Pero minsan, ang tunay na lakas ay nasa pagbagal. Kaya ito ang hamon. Subukan mo ang eksperimento ng katahimikan. 1 oras, walang screen, walang social media, walang balita. Gamitin ang oras na yon sa mga bagay na tahimik pero buhay. Magbasa ng aklat, maglakad sa labas, magsulat sa papel, walang filter, walang feed. Ikaw lang at ang sarili mong iniisip. Hindi ito madali sa simula, pero habang paulit-ulit mong ginagawa, babalik ang linaw, at sa linaw, dumarating ang kapayapaan. Hindi dahil tahimik ang mundo, kundi dahil marunong ka ng pumili kung ano ang papakinggan. Sa dulo, ang katahimikan ay hindi tanda ng kawalan. Ito ay espasyong kailangan para marinig kung sino ka talaga. Number 7, ang lakas ng pagtutok sa mahalaga. Maraming tao ang abala buong araw. Todo gawa, todo galaw. Pero pagdating ng gabi, ang tanong, may napuntahan ba ako? Ito ang panganib ng pagiging busy pero hindi productive. Parang hamster sa gulong, laging gumagalaw pero paikot-ikot lang. Kaya mahalagang itanong, mahalaga ba talaga ang ginagawa ko? Ayon kay Marcus Aurelius, karamihan sa mga sinasabi at ginagawa natin ay walang kabuluhan. Malalim pero totoo. Maraming gawain ang para lang may magawa, hindi dahil may layunin. Kaya ito ang simpleng hamon. Isulat mo ang pinakaimportanteng layunin mo sa ngayon. 1 lang, hindi 5, hindi 10, 1. Pagkatapos, tingnan mo ang mga ginagawa mo araw-araw. Pumili ng 3 bagay na ginagawa mo na walang kaugnayan sa layuning yon. At burahin mo sila. Oo, bitawan. Tanggalin sa schedule. Hindi dahil masama ang mga yon, kundi dahil hindi sila mahalaga ngayon. Ang totoong produktibidad ay hindi tungkol sa dami ng nagawa, kundi kung gaano kalapit sa tunay mong layunin. Sa panahon ng sobrang options, ang totoong lakas ay nasa pagtutok. At sa pagtutok, nagsisimula ang tunay na pag-usad. Number 8, ang mga hadlang ay guro. Minsan, pakiramdam natin kalaban natin ang universo. Traffic, deadlines, taong toxic. Lahat parang sagabal. Parang sinusubok ka kung hanggang saan ang pasensya mo. Pero, paano kung hindi ito laban? Paano kung ito ay pagsasanay? Sa paniniwala ng mga Stoic, ang bawat inis, abala at pagkaantala ay hindi aksidente, kundi aral. Sabi nga ni Marcus Aurelius, ang hadlang sa daan ay siya mismong daan. Hindi mo kailangang iwasan ang sagabal dahil yon mismo ang daang dapat mong lakaran. Isipin mo, ang mga taong nakakairita, sila ang kurikulum sa pasensya. Ang delay, kurikulum sa tiyaga. Ang kabiguan, kurikulum sa katatagan. Dito nahuhubog ang isang stoiko. Hindi sa tahimik at komportableng silid, kundi sa gitna ng tensyon at kaguluhan. Ang emosyonal na disiplina ay hindi biglaang dumarating. Ito ay resulta ng araw-araw na pagpili na manatiling kalmado, na hindi gumanti agad, na piliin ang tamang tugon, kahit mahirap. Ang Stoicism ay hindi lang teorya. Ito ay disiplina sa ilalim ng tensyon. Isang uri ng lakas na hindi maingay pero matibay. Kaya sa susunod na mairita ka, bago ka sumabog, huminga at tanungin ang sarili, ano ang itinuturo nito sa akin? Number 9, katapangan na maging tunay na ikaw. Sa panahon ngayon, napakadaling mawala sa sarili. Parang lahat may opinyon kung ano ang dapat mong gawin, ano ang tama, ano ang uso, pati kung sino ka dapat maging. Pero sa gitna ng lahat ng ingay, ikaw ba talaga yan?
Minsan mas pinapakinggan pa natin ang boses ng iba kaysa sa sariling paniniwala. Ang tanong, ilang desisyon na ba ang ginawa mo dahil sa pressure, hindi dahil sa totoo kang gusto? Sabi ni Marcus Aurelius, mas mahal natin ang sarili natin kaysa ibang tao, pero mas pinapahalagahan natin ang opinyon nila. Isang malupit na irony, di ba? Kaya kailangan ng tapang. Tapang para pakinggan ang sarili. Tapang para sabihin, ito ako, hindi perpekto, pero totoo. Ayon kay Carl Jung, ang pribilehiyo ng isang buhay ay ang maging tunay na ikaw. Pero ang pribilehiyong yan, may kapalit. Minsan kailangan mong maglakad mag-isa. Kailangan mong humiwalay sa crowd, bitawan ng validation, at panindigan ang landas na hindi popular, pero tapat sa sarili. Hindi ito yabang. Hindi rin ito pagwawalang bahala sa iba. Ito ay paggalang sa sarili. At yan ang unang hakbang sa tunay na kalayaan. Sa huli, ikaw lang ang may obligasyong sagutin ang tanong, totoo ba ako sa sarili ko? Number 10. Konklusyon. Panawagan sa kalinawan, tapang at kapayapaan. Akala natin minsan wala tayong kontrol, na para tayong sakay lang sa rumaragasang tren ng buhay, pinapagalaw ng takot, gulo, pressure o opinyon ng iba. Pero ang totoo, hindi ka powerless. Ang kalinawan, tapang at kapayapaan, lahat yan, hindi hinihintay, pinipili. Araw-araw, may pagkakataon kang bumalik sa sarili. Hindi sa pamamagitan ng grand gestures o perfect plans, kundi sa maliliit pero matatag na pagpili. Pumili ka ng isang bagay na mahalaga, isang bagay na totoo para sa'yo, at ipaglaban mo ito, dahan-dahan man, kahit awkward, kahit hindi buo ang plano, basta simulan, dahil ang kapayapaan ay hindi parating resulta ng pagtakbo palayo, kundi ng pagharap, paghawak at pagdesisyon. Ito na ang paanyaya. Bawiin mo ang sarili mong buhay. Isa, maliit, pero tapat na hakbang. Ngayon, kung naramdaman mong para sa iyo ang mensaheng ito, kung gusto mong matutong maging kalmado sa gitna ng kaguluhan at piliin ang direksyon mo araw-araw, mag-subscribe ka na. Dito tayo maglalakad, dahan-dahan pero may saysay. Isa itong community para sa mga taong gustong mabuhay ng malinaw, matapang at may kapayapaan. I-like mo ang video. Mag-comment ka rin kung anong bahagi ang tumama sa'yo. At i-share mo ito sa kaibigan mong kailangan ng paalala ngayon.